What's up guys? This is Adventurers Corner and tonight we are going to explore one of the oldest cemetery located here in Cavite. Itinayo ang cemetery na ito ng 1925 at hanggang ngayon is nagsisilbi pa rin itong sementeryo para sa mga citizen dito sa Imus, Cavite. Sabi ng mga barangay na in-interview namin dito is marami daw sila mga nararamdaman na hindi maipaliwanag sa lugar na ito, kagaya ng mga kalabog, ng mga umiiyak. At sabi rin nila is dati itong tapunan ng mga patay, ng mga sinasalvage noong unang panahon. At kilala rin itong sementeryo na to dahil isa to sa mga sementeryo na pinagshootingan ng palabas na Nardong Putik. Guys, tonight we are going to explore this and we are going to check what's really going on within this area. Samahan nyo kami again. This is Adventurers Corner. Let's explore this haunted cemetery. Gabi na nga nang kami bumiyahe patungo sa pinaka-location. Aabuti din na mahigit 1 oras bago kami makapunta doon. So, nandito na kami sa may Lumina Imus. And dito is malapit na kami sa pinaka-location ng sementeryo. So, let's go. Dito ay kinakailangan namin sumakay ng tricycle dahil matatagalan kami kung maglalakad lang kami papunta sa pinaka-location. Hi guys, literal na samahan nyo kami sa aming adventure ni Scarlett. And again, this is Adventurers Corner and let's go and explore. Dito ay talagang nag-enjoy kami sa pinakabiyahe namin dahil ang dami naming nakitang magandang lugar at mga gusali dito. Dito ay mararamdaman mo talagang nasa Pilipinas ka. At pagdating namin sa pinaka-location ay ito ang tumambad sa amin. Isang napakalawak na sementeryo at napakahabang kalsada na wala ng tao ng mga oras na iyon. Kinakailangan mo rin magpaalam sa pinaka-barangay dahil dito ay sinasara nila ang pinaka-gate ng sementeryo pagdating ng 8:30 ng gabi. Dito guys is magkakanda kami ng solo exploration namin and ito munang kanto na to ang papasukin ko. So guys, dito sinimulan ko ng pasukin tong pinakaunang kanto rito sa sementeryo. And as you can see guys, yung nakikita nyo na yan, si Scarlett yan. Guys, i-follow nyo siya or subscribe nyo siya sa YouTube. So ito yung first exploration niya ng mag-isa. So dito is siguro dito muna tayo lulusot. Sinimulan ko na ring pasukin ang pinakaunang iskinita ng sementeryo na ito. So dito pare is pinasok na natin yung pinakaunang iskinita ng sementeryo na ito. So guys, today hindi ko dala ang aking double camera pagkat si Scarlett may dala ng double camera na yan. So ito guys, pagpasok ko dito kanina habang nagsushoot ako is meron akong mga narinig ng lumalagabog, as in may lumalagabog dito guys, isa sa mga nicho. Pero guys, masasabi ko lang maganda tong sementeryo na to compared sa mga pinuntahan ko nung yung una namin exploration. So ang una namin exploration sa sementeryo is yung The Forgotten Cemetery. May kita niyo yan sa aking aking pinaka YouTube channel. And dito guys is andyan naman sa part na yan si Kuya Z. So mag-iiba na tayo ng direction. Dito ay pinasok ko naman ang pangalawang iskinita na mayroong malamansyon na musileo. So guys, dito naman tayo ngayon papasok sa pinaka pangalawang iskinita ng sementeryo na to kung saan nanggaling si Scarlett. So hindi tayo makadiretso sa dulo since doon ay nagsushoot pa si Kuya Z. So ayan guys. At ang sementeryo na to, meaning ko sa inyo guys, although 1925 pa siya ginawa, pero aaminin ko sa inyo na talagang maganda pa dito guys.
As in, kung i-compare mo siya doon sa cemetery yung pinag-exploran ko sa may Forgotten Cemetery, na makikita nyo sa aking channel, is mas maganda to, Nandi Hamak. Dahil dito, as meron pa rin mga espasyo para sa daanan ng tao. So, magpuproceed naman dito tayo sa kanto na ito. Dito ay nag-proceed naman ako sa pinakapangalawang kanto. Guys, dito is pinasok ko na yung pinakapangalawang kanto. And guys, I'm proud to say na ito yung first time ng aking exploration. And as you can see, meron pang mga aso dito. So dito, is meron dito may kitang iskinita sa part na to. Zoom out ko lang ilaw, no? So, meron pang iskinita sa part na yan. Yan. And then dito tayo magpo-proceed. Yan. And guys, kung di ako magkakamali, meron ako mga nakikitang tao. Siguro ayun yung may-ari ng aso, ano. So dito, ayun si Kuya Z. Shoutout sa'yo, Kuya Z. So dito tayo guys, para hindi natin ma-disturb si Kuya Z sa kanyang exploration. So guys, dito may mga aso rin dito mga pare na para din sa safety ng lugar. So ito yung mayroon pang iskinita ulit dito. So magpupusi tayo dito sa lugar na maraming aso. Hindi naman ng mga aso naman is hindi sila nang-aatake basta-basta. Nangangahulan sila dahil since hindi sila pamilyar na may tao sa lugar na to. Ayun, tatakot naman ako dahil ay, nagulat ako sa ano na yan, part na yan. Dito is yan, not sure kung may nakatira dito, pero parang meron dito. Meron. So meron nakatira dito mga pare. Dito tayo magpuproceed sa kabila. At sunod ko na ang pinuntahan ang pinakapangatlong kanto ng sementeryo na ito. So dito pala guys, sa cemetery na to is meron pang mga nakatirang tao sa loob. Since napakaganda nga niya, is meron mga nakatirang tao sa pinakaloob. So dito is merong mga nagbabantay at may-ari rin sila ng aso since tagang pinakabantay nila rito. So guys, ito na yung pinakapangatlong iskinita dito sa cemetery na to. And since cemetery to, no wonder bakit ako nakakaamoy ng kandila, ganun. Since cemetery nga to pare. So ito is parang dead end na ano. Hindi ko lang may lusutan sa part na to. And sige, subukan natin dito. And guys, nakikita ko yung ilaw ni Scarlett dito. So ayan, ito tayo mga pare. Dito mayroon pang puno ng mangga. Ang sarap ng bunga niyan. Sana makakuha ko kahit isa. Ito pare, dito tayo. And dito guys is dead end na. Ito na yung pinakadulo niya. So sa likod nito na may punong mangga is dito nakatira yung mga tao na siguro nagki-caretaker dito o taga-tingin ng cemetery mismo. Pagkatapos ko nga explore ang parte ng sementeryo na ito, ay lumipat naman ako sa kabilang parte kung saan makikita ang pinaka main gate. At dito ay pinakamasukal na parte ng sementeryo. So dito mga ka-adventurers, dito naman tayo papasok sa lusutan na ito kung saan medyo masukal. So let's go. Dito mga pare is nag-start tayo ng exploration again. Ito guys, yung dinaanan ko na to is ito yung pinakamasukal na part ng sementeryo. As you can see, tagang madaming halaman dito. Yan. So makikita niyo yan dyan. Madaming kung tawagan is dahon or is kaldero pala. So guys, dito hindi ko alam kung kita yan, no. Meron dito parang pinaka tower or parang mataas na mausoleo. So dito tayo, diretso tayo. Dito makikita niyo yung mga halaman ng mga talagang rito. So yun guys. Ito makikita nyo. Meron din dito mga nakalibing. Ayan o. As you can see, maganda talaga itong sementeryo kasi malawak yung daanan niya compare sa mga in-explore namin na una. Yung sa may Forgotten Cemetery ko. And dito is ito, mga nicho na rin to mga pare. So guys, ulitin ko sa inyo, dito ay naka-solo exploration ako. So guys, ito yung pinaka-solong first time na solo exploration ko. Dahil mostly sa lahat ng mga nanonood ng video ko diyan, mostly is lagi ako may kasama, no.
So ito guys is first time na mag-iisa ako. And dito, binilinan din kami ng mga nagbabantay dito na bawal na kami pumunta sa part na yan kasi meron daw dyan nakatirang lasing. At dahil gabi na nga is medyo delikado at baka mataga tayo. So mapagkamalan tayo magnanakaw. So dito is ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa pinakadulo. So ito. So dito naman is wala na, dead end na. Pero meron pa rin lusutan dito mga pare. And dito is merong rebulto ni Jesus sa Musileo na to. And dito is meron pa rin mga lusutan. Pero dahil pinagbawalan tayo na pumunta dyan at medyo risky, di tayo tutuloy. So babalik tayo dito. Dito naman tayo sa part na to. So meron dito dalawang kanto. So kung saan sinabi ko na merong lasinggero. Dito sa part na to, is dito yung may lasinggero. And dito tayo dadaan sa part na to. And sorry, may nag-shoot. Dito ay inantay ko na lang muna na matapos mag-shoot si Kuya Z sa lugar na iyon. Kaya napagdesisyonan ko na magpahinga at magmasid sa lugar na ito. So sa part na to mga ka-adventure is since nag-shoot pa si Kuya LCF dito sa part na to is nagpahinga muna ako dito ako sa may pinaka-statue. Upo muna ako, nantay ko lang siya matapos mag-shoot kasi since guys this is our first solo exploration, gusto kong ma-make sure na talagang masasatisfied ako sa mga mararamdaman ko. And sa totoo lang, habang nag-explore ako na mag-isa, talagang kinikilabutan din ako. Hindi dahil sa may mga multo, kundi dahil pag lumingon ka is mayroong mga picture dito na naglalakihan talaga and mga statue. So far guys, sobrang laki ng sementeryo is ang explore na namin dito is kalahati. Kasi hindi masyado tayong makahabaan kung i-explore namin lahat to. So dito lang tayo mag-explore sa mga pinakamasukal. Except doon sa part na yan. Kasi dyan yung sinasabi na mag-ingat kami since meron ngang baka mataga kami na lasinggero. So wait ko lang si Kuya Zino tapos mag-shoot and then go na ako. Let's go! So dito guys, since tapos na si Kuya LCF mag-shoot again, dito tayo pinakananggaling sa part na yan. And dito yung pinaka restricted area. So dito naman tayo magpo-proceed sa part na medyo madami pang mga nicho or puntod. So dito is meron din ditong lusutan na maliit. Ito. Pero kapag nilusutan natin to mga pare is lang din, mga masukal. So di natin papasukin yan since baka not sure kung may ahas sa lugar na yan. Dito tayo dadaan sa pinakakabila dito puproceed tayo dito. Dito naman is meron ditong bowl guys, bowl dito, tapos meron dito itong statue ng Mother Mary yata, not sure. Dito yung kabila ito guys, meron ditong bowl. And dito susot naman tayo. Dito wala nang daanan sa part na to, siguro meron. Dito wala na, or meron man masukal. So dito tayo. So maswerte tayo guys kasi itong ina-explore natin na cemetery ngayon is talagang masasabi kong maganda kasi paulit-ulit kong kanikwento sa inyo na compared dun sa in-explore ko na The Forgotten Cemetery, is talagang sulit mag-explore dito. Kaya may mga tao pa since medyo maaga pa. Proceed siguro tayo dito. Medyo madilim na dito sa part na to mga pare. So dito, iniwan ko na si Reynald TV since dun siya sa kabila nag-explore. And dito naman is medyo luma na yung mga struktura. Ito is meron din makitid na lusutan dito. Pero di tayo papasok dyan. So medyo mahina na rin yung ilaw ko. So dito, buti na lang is meron tayong mga dalang extrang ilaw. So dito, meron ditong malaking cross. Nakikita nyo.
Tagang sobrang laking cross nito mga pare. So ito, ang daming Leo. Nas dito tayo. Ito ay pinakadulo. So dito is mahirap nang lumusot, no? Since malaki tayo, dito is mahirap nang lumusot. So kukunin ko na rin yung backup battery ko. At ayun si Kuya LCF. And so dito is meron pang mga pang baby. Kawawa na. Mga baby pa, nawala na agad sila. So dito tayo. So yun nga. Ito yung mga niche rito. Talagang masasabi kong magaganda. At hindi talaga ako nahirapan sa exploration since maano siya, malinis pa naman yung daanan. Unlike to sa mga pinuntahan ko, talagang nicho ang ano mo, dadaanan mo. Dito is kahit isa is wala akong nakita mga nicho rito na bukas. Talagang dito is naalagaan pa compared dun sa Forgotten Cemetery. So dito lalabas naman tayo. So dito mga pare is ini-interview ni Scarlett yung mga pinakabantay dito sa Barangay Hall. And since reloaded na ako, nakapagpalit ako ng battery ng flashlight, papasok ulit ako doon sa part ng sementeryo na sinasabi ni Kuya Z na nakakakilabot. So papasukin naman natin yan. Samahan niyo ako guys, let's go. So dito pare, nag-proceed tayo sa pinaka main entrance. And again, nakita natin si Kuya Z sa part na yan. So mag-ano tayo ng landas natin. So again guys, hindi na natin lilibutin tong sementeryo ng buo. Ang lilibutin na natin is yung ibang part. So dito is medyo masikip, so ayoko pumasok. Medyo risky for me. Since first time ko pa lang mag-explore ng solo, for me it's risky. So, or duwag, sa madaling salita, ano? Pero guys, mag-explore pa rin tayo. Again, si Kuya Zian, yung ilaw na yan. Guys, subscribe nyo siya sa YouTube. Si LCF Strangers from Dark Paranormal. Yan ang YouTube channel niya. And guys, dito, mas magpo-proceed naman tayo. Dito ay pinasok ko agad ang pinakahuling iskinita sa sementeryo na ito bago kami matapos sa aming exploration. So dito nga pares, magpo-proceed tayo sa ating exploration. So again, since solo tayo, and hindi ko lang alam guys, sa totoo lang, sobrang daming ilaw na dala ko. In total guys, meron akong 4 na ilaw na dala. Plus, tama, 4 na ilaw, kasama na yung flashlight. Dito is meron din butas na maliit. So dito is mga picture, sa totoo lang guys, mga picture tagay nakakagulat, no? Ayan. Unlike sa kay Forgotten Cemetery, magugulat kasi may mga bukas na nicho. Dito is meron ding butas, pero doon may butas sa part na yan. So ibig sabihin hindi tayo makakadaan, so possibly need natin umikot para makapasok tayo sa part na yan. So babalik tayo dito sa way na ito. Samahan niyo ako. So dito guys, makikita mo may mga bulaklak, talagang magaganda, at talagang makikita mong minahal yung sementeryo. Talagang to, pinakaingatan to ng may-ari nito compared dun sa Forgotten Cemetery. So dito is subukan, kaya lang ang problema natin dito mga pare is since nanggaling tayo dito kanina, nakita rin natin na wala nang lusutan kundi maliit na yun. So no choice tayo kundi tingin ko dito na matatapos ang ating exploration sa part na to. After ng aming exploration ay nag-usap-usap kaming magkakasama kung magkakandak pa ba kami ng paranormal investigation. At dahil sang-ayon kami sa isa't isa na wala kami nararamdaman sa lugar na ito, ay pinili naming tapusin na ang aming exploration at iligpit na ang aming mga kagamitan. So dito guys, is nag-decide ako na tapusin yung exploration ko sa sementeryo since sa pag-ikot ko dito is wala naman ako naramdaman na kahit ano. Meron man ako mga narinig na kwento nila ate sa labas habang ini-interview sila ni Scarlett. Pero ayoko kasing bumase sa kwento or kung hindi ko na-experience.
Pero wala akong sinasabing hindi totoo yung mga kwento nila. Possible kasi na minsan kasi mga spirit or entities nakadepende lang kung kanino magpaparamdam o kanino nila gusto. So ngayon guys, dito is tatapusin natin ang ating exploration.